Maagang nagising si Elira ng araw na iyon tulad ng nakasanayan niya sa halos 3 taon na pagtatrabaho sa lungsod. Madilim pa ang langit nang bumangon siya mula sa manipis na kutsyon sa maliit nilang inuupahang silid sa isang lumang apartment sa gilid ng kalsada. Tahimik niyang inayos ang kumot upang hindi magising ang kanyang ama na nakahiga sa kabilang kama. Minsan ay isa itong masipag na construction worker, ngunit ilang taon na ang nakalipas nang maaksidente ito sa trabaho. Mula noon ay hirap na itong maglakad ng maayos at halos hindi na makapagtrabaho. Sa kabilang sulok naman ay nakahiga ang kanyang ina na mahimbing pa ring natutulog matapos ang magdamag na pag-aalaga sa kanyang ama. Si Elira ang bunso sa 3 magkakapatid, ngunit siya na lamang ang natirang kasama ng mga magulang dahil ang 2 niyang kuya ay may sarili ng pamilya sa probinsya. Kaya kahit bata pa siya, siya na ang naging haligi ng kanilang maliit na pamilya. Tahimik siyang nagtimpla ng kape gamit ang mumulahing kape na nakalagay sa isang maliit na lalagyan. Habang iniinom niya iyon, sandali niyang tinignan ang kanyang ama na mahimbing na natutulog. Napabuntong hininga siya, ngulit hindi iyon hininga ng pagod o pagsusuko. Isa lamang itong paalala sa kanya kung bakit kailangan niyang magsikap araw-araw. Maya-maya ay lumabas na siya ng apartment at naglakad patungo sa sakayan ng jeep. Sanay na siya sa mahabang biyahe tuwing umaga. Sa kalsada pa lamang ay makikita na ang pagod sa mga mukha ng mga manggagawa tulad niya. Mga construction worker, tindera, security guard at mga katulad niyang empleyado na nagsusumikap para lamang makaraos sa araw-araw. Ang trabaho ni Elira ay bilang waitress sa isang kilalang restaurant sa lungsod na tinatawag na Aurelio's Table. Isa itong restaurant na madalas puntahan ng mga mayayaman, negosyante at mga taong sanay sa mamahaling pagkain. Malayo ito sa simpleng buhay na nakasanayan na Elira, ngunit doon siya nakahanap ng trabaho matapos siyang tumigil sa kolehiyo dahil sa aksidente ng kanyang ama. Pagdating niya sa restaurant ay agad siyang nagpalit ng uniforme. Isang simpleng puting blouse, itim na apron at maayos na nakatali ang kanyang buhok sa likod. Hindi siya mahilig sa makeup, ngulit likas ang kanyang maomong mukha at kalmadong mga mata. "Maaga ka na naman, Elira," bati ng isa sa kanyang kasamahan na si Naldo, isang waiter na matagal nang nagtatrabaho roon. Gumiti lang siya ng mahina. "Mas mabuti ng maaga kesa mapagalitan ni manager." Tumawa si Naldo. "Ikaw pa talaga, ikaw nga ang paborito ng mga regular na customer dito." Hindi na sumagot si Elira. Sanay na siyang marinig iyon mula sa mga kasamahan. Kilala siya sa restaurant bilang masipag, mabilis kumilos, at palaging maayos makitungo sa customer. Kahit gaano kahirap o kapagod ang trabaho, hindi siya nagrereklamo. Ngunit hindi rin maiiwasan ng ilang sitwasyon na nakakasakit ng damdamin. Dahil ang restaurant ay dinadayo ng mga mayayaman, madalas din siyang makaranas ng pagmamaliit mula sa ilang customer. May mga pagkakataon na hindi man lang siya tinitignan kapag kinukausap. May mga pagkakataon din na tila utusan lamang ang tingin sa kanya. Isang beses ay may babaeng customer na sinabi sa kanya, "Siguraduhin mong tama ang order namin. Mukhang hindi ka naman sanay sa galitong lugar." Hindi siya sumagot noon. Tahimik lamang niyang inayos ang order at ipinagpatuloy ang trabaho. Hindi dahil wala siyang dignidad, kundi dahil alam niyang mas mahalaga ang kanyang trabaho. Ang bawat araw na pumapasok siya roon ay katumbas ng pagkain ng kanyang pamilya, gamot ng kanyang ama at bayad sa renta. Habang inaayos niya ang mga mesa bago magbukas ang restaurant, naalala niya ang sinabi ng kanyang ama noong unang araw niyang nagtrabaho. "Anak," sabi ng matanda noon habang nakaupo sa lumang silya sa kanilang bahay, "huwag mong ikahiya ang trabaho mo. Kahit anong trabaho basta marangal, dapat ipagmamalaki." "Pero pa, baka maliitin ako ng ibang tao." Gumiti ang kanyang ama at marhang hinawak ang kanyang kamay. "Hindi mahalaga kung paano ka tignan ng iba.
Ang mahalaga kung paano mo pinapahalagahan ang sarili mo. Ang mga salitang iyon ay palaging nasa isip ni Elira tuwing nahihirapan siya sa trabaho. Ilang sandali pa ay nagsimula nang dumating ang mga unang customer ng araw. Unti-unting napuno ng restaurant ng mga taong nakaayos ang damit, nakadalang mamahaling bag at halatang sanay sa marangyang buhay. Maingat na kumikilos si Elira sa bawat mesa. Inaayos ang mga plato, naglalagay ng tubig sa baso at tinatanggap ang mga order ng may mahinahong boses. "Good evening po. Welcome to Aurelio's table." Malumanhang niyang binati sa bawat customer. Sa kabila ng simpleng uniforme, may kakaibang dignidad sa kanyang kilos. Hindi siya nagpapadala sa pangmamaliit ng iba. Sa isang sulok ng restaurant ay napansin ng manager ang kanyang maayos na trabaho. Lumapit ito kay Naldo at marhang sinalta. Kung lahat ng staff ay kasing sipag ni Elira, mas madali sana ang trabaho dito. Tumanggo si Naldo. Oo nga po. Kahit gaano kahirap ang customer, hindi ko pa siya nakitang sumagot ng masama. Habang abala si Elira sa pag-aayos ng isang mesa, hindi niya alam na may mga darating pang pangyayari sa restaurant na yon na tuluyang magbabago sa kanyang buhay. Sa ngayon, isa lamang siyang simpleng waitress na patuloy na nagsisikap sa pamilya. Ngunit sa mundo ng mga mayayaman na kanyang pinaglilingkuran araw-araw, may mga taong hindi pa niyang nakikilala na malaki ang magiging papel sa kanyang kapalaran. Naging mas abala ang restaurant habang papalapit ang gabi. Isa iyon sa pinakaoras na dinadagsa ng mga customers sa Aurelio's table. Ang malalambot na ilaw sa kisame ay nagbibigay ng elegante at tahimik na ambience habang maririnig ang mahinang tugtog ng piano sa background. Sa bawat mesa ay may mga taong abala sa pag-uusap, pagtawa at pag-enjoy ng mamahaling pagkain. Patuloy na gumagalaw si Elira sa pagitan ng mga mesa. Sanay na ang kanyang mga paa sa mahabang oras ng pagtayo at paglalakad. Bitbit niya ang tray ng mga pagkain habang maingat na iniiwasang matabig ang mga baso at plato. Kahit pagod na ang kanyang katawan, nananatiling mahinahon ang kanyang mukha. "Table 7 po, medium steak at seafood pasta," sabi niya sa kusina habang inaabot ang order slip. "Salamat Elira," sagot ng chef habang mabilis na inaasikaso ang mga order. Habang inaayos niya ang isang bakanting mesa malapit sa bintana, napansin niyang biglang naging mas tahimik ang ilang staff sa may pintuan. Parang may mga bagong customer na pumasok na agad nakakuha ng atensyon ng iba. Lumingon si Naldo mula sa kabilang mesa at napailing ng bahagya. Lumapit ito kay Elira at marahang nagsalita. "May dumating na naman," bulong niya. "Sino?" tanong ni Elira habang inaayos ang kutsara sa mesa. "Si Sir Kevin." Bahagyang kumunot ang noo ni Elira. Hindi niya kilala ang pangalang iyon. "Regular ba siya dito?" tanong niya. Napabuntong hininga si Naldo. "Oo. Pero hindi siya yung klase ng customer na gustong iserve ng mga waiter." Hindi pa man natatapos ang usapan nila ay nakita na ni Elira ang grupo ng mga bagong dating. 3 lalaki ang pumasok sa restaurant. Lahat ay nakasuot ng mamahaling damit at halatang sanay sa marangyang pamumuhay. Sa gitna nila ay isang binatang matangkad na may kumpiyansang lakad. Maayos ang suot nitong dark suit at mukhang hindi man lang napansin ng mga taong napapalingon sa kanya. Ngunit kahit elegante ang itsura nito, may kakaibang aura ng kayabangan sa paraan ng pagtingin niya sa paligid. "Siya si Kevin," bulong din ni Naldo. "Bakit?" tanong ni Elira. Napabuntong hininga si Naldo. Mahilig mang insulto ng staff. Hindi na nakasagot si Elira dahil lumapit na ang manager sa kanila. "Elira?" sabi ng manager habang seryoso ang mukha. "Ikaw ang mag-handle ng table 12. Napatingin si Elira sa direksyon ng mesa. Doon naupo ang 3 lalaki kasama ang binatang tinatawag nilang Kevin. "Po?" bahagyang nagulak si Elira. "Ikaw ang pinakamaayos mag-handle ng customer. Ayokong magkaroon ng problema," dagdag ng manager.
Tumanggo si Elira kahit may kunting kaba sa dibdib. Kinuha niya ang menu at mahinahong naglakad papunta sa mesa. Paglapit niya ay napansin niyang abala sa pag-uusap ang tatlong lalaki. Ngunit nang mapansin siya ni Kevin, ay agad itong tumahimik at tinaasan siya ng kilay. "Good evening po. Welcome to Aurelio's table." Mahinahong niyang bati habang inilalapag ang mga menu sa mesa. Hindi agad nagsalita ang binata. Tinitigan muna siya nito mula ulo hanggang paa, parang sinusuri ang bawat detalye ng kanyang simpleng uniform. Sabi nito habang nakasandal sa upuan. Nagtinginan ang dalawang kasama niya na tila nag-aabang kung ano ang sasabihin ng binata. "Waitress ka?" Tanong ni Kevin na tila obvious naman ang sagot. "Opo, sir." Mahinahong sagot ni Elira. Bahagyang ngumiti ang binata ngunit hindi iyon mukhang magiliw. Parang itong ngiting may halong pangmamaliit. "Sigurado ka bang kaya mong tandaan ang order namin?" Sabi nito. Napatingin ang dalawang kasama niya sa kanya at napangiti rin na tila natatawa sa sinabi nito. Hindi sumagot si Elira ng bastos. Sanay na siya sa ganitong klase ng customer. "Handa po akong isulat ang order ninyo, sir." Kalmadong niyang sagot. Tumawa ng bahagya si Kevin. "Hindi ko kailangan ng notebook kung magaling ka talaga sa trabaho mo." Bahagyang napansin ng ilang waiter sa malapit ang nangyayari, ngunit nagkunwari silang abala sa kanilang trabaho. Isa sa mga kasama ni Kevin ang nagsalita. "Kevin, tigilan mo niya. Gutom na ako." "Relax," sabi nito habang nakatingin pa rin kay Elira. "Sinusubukan ko lang kung marunong siya." Tahimik lang si Elira. Nakahawak siya sa maliit na order pad, ngulit hindi niya iyon agad ginagamit. "Okay," sabi ng binata habang nagsimulang banggitin ng mga pagkain. 1 truffle steak, medium rare, 1 grilled salmon, 2 lobster thermidor, at 2 wine pa. Kaya mo bang tandaan? "Opo, sir," sagot ni Elira. Hindi niya isinulat ang order dahil ayaw niyang isipin ng binata na hindi niya ito kayang tandaan. Bahagyang nagkibit-balikat si Kevin. "Tignan natin kung tama ang dadating." Tahimik na yumuko siya ng bahagya at naglakad pabalik sa kusina. Pagdating niya sa loob ay napahinga siya ng malalim. Hindi dahil sa galit, kundi dahil naramdaman niya ang tensyon sa mesa. Lumapit si Naldo kanya. "Ano na naman ginawa niya?" "Wala naman," sagot ni Elira habang nagsusulat ng order. "Normal lang." Ngunit hindi iyon normal sa pakiramdam ng ibang staff. Sa kabilang bahagi ng restaurant, nakasandal si Kevin sa kanyang upuan habang naglalaro ng baso ng wine sa kamay. "Ang tahimik niya," sabi ng isa sa mga kasama niya. Ganun talaga ang mga empleyado dito. Sanay na siguro silang utusan. Ngunit hindi niya alam na ang simpleng waitress na pinagtatawanan niya sa gabing iyon ay magiging dahilan ng isang pangyayaring magpapabago sa kanyang pananaw sa maraming bagay. At habang patuloy na dumadaloy ang gabi sa loob ng marangyang restaurant, unti-unti ring lumalapit ang sandaling na magpapakita kung gaano kalaki ang pagkakaiba ng tunay na dignidad at kayabangan. Makalipas ang ilang minuto ay lumabas si Elira mula sa kusina, dala ang unang bahagi ng order ng mesa ni Kevin. Maingat niyang inilapag ang mga plato sa tray at dahan-dahang naglakad patungo sa kanilang mesa. Sanay na siya sa ganitong gawain. Kahit maraming nakatingin at abala ang restaurant, kontrolado niya ang bawat galaw upang hindi matabig ang pagkain. Sa mesa ay patuloy ang pag-uusap ng tatlong lalaki. Malalakas ang kanilang boses at halatang nag-e-enjoy sa kanilang sariling kwentuhan. Ngunit nang makita nilang papalapit si Elira, ay bahagyang tumahimik ang dalawa, habang si Kevin ay nakatingin lamang sa kanya na tila may hinihintay na pagkakamali. Isa-isa niyang inilapag ang mga plato sa mesa. "Truffle steak po, medium rare. Grilled salmon, lobster thermidor." Mahinahon niyang sabi habang inaayos ang pagkakalagay ng pagkain. Tahimik nang pinagmamasdan ni Kevin ang bawat galaw niya. "Wine po,
Dagdag pa ni Elira habang inilalapag ang baso sa harap nila. Hindi pa ring nagsasalita ang binata. Tinitigan lamang nito ang mesa na parang may hinahanap. Makalipas ang ilang segundo ay sumandal ito sa kanyang upuan at bahagyang ngumisi. "Sigurado ka bang tama ang mga dinala mo?" tanong nito. "Opo, sir," sagot niya ng mahinahon. "Talaga?" sabi ni Kevin habang kinuha ang steak knife. Tinignan niya ang steak sa plato at saka binaling ang tingin kay Elira. "Sinabi ko bang medium rare?" "Opo, sir," sagot niya. Kinuha ni Kevin ang steak at hiniwa ito ng bahagya. Lumabas ang pink na loob ng karne na eksaktong medium rare. Ngunit sa halip na tumanggo, ay inilapag niya ang kutsilyo at umiling. "Mali ito," malamig nitong sabi. Bahagyang nagkatignanan ang dalawang kasama niya. "Mali?" ulit ni Elira. "Overcooked," sabi ni Kevin habang initutulak ang plato ng bahagya. Napapansin ng ibang customer sa kanilang mesa dahil sa bahagyang lakas ng boses nito. "Pasensya na po sir kung hindi po ito ayon sa inyong gusto. Maaari ko pong ipapalit?" kalmadong sabi ni Elira. Hindi pa man siya natatapos ay biglang tumawa si Kevin. "Alam mo ba kung magkano ang steak na ito?" tanong nito. Hindi sumagot si Elira. "Halos katumbas na ng 1 linggong sahod mo," dagdag nito. Narinig iyon ng ilang customer sa kalapit na mesa at napalinggon sa kanila. Tahimik lang si Elira habang nakatayo sa tabi ng mesa. "Ganito na lang," patuloy ni Kevin habang inaangat ang baso ng wine. "Siguro hindi mo lang talaga alam ang ginagawa mo." Napansin ng dalawang kasama ni Kevin ang tensyon sa paligid, ngunit hindi sila nakikialam. "Sir, kung nais ninyo ay papalitan ko po agad ang steak," sagot ni Elira ng mahinahon. Ngunit tila hindi pa tapos si Kevin. Hindi lang steak ang problema, habang nakatingin sa kanya. Unti-unti itong tumayo mula sa kanyang upuan at bahagyang yumuko papalapit sa kanya. "Siguro kung nag-aral ka ng mabuti, hindi ka magiging waitress." Biglang natahimik ang ilang mesa sa paligid, kahit ang ibang waiter sa malayo ay napalinggon sa eksena. Hindi sumagot si Elira. Bahagya lamang siyang napayuko habang hawak ang tray. Ang dalawang kasama ni Kevin ay napapangiti na tila natatawa sa sinabi nito. "Pasensya na po kung may mali sa serbisyo ko," mahinahong sabi niya. Ngunit tila lalo lamang itong nagpasaya kay Kevin. "Pasensya?" ulit nito habang umiling. Bigla nitong hinawakan ang baso ng wine at inilapag itong ng malakas sa mesa. Ang tunog ng baso ay umalingaw-ngaw sa tahimik na restaurant. "Hindi mo ata naiintindihan," sabi nito. Bigla nitong itinulak ang plato ng steak na bahagyang gumalaw sa mesa. Napaatras ng kaunti si Elira, ngulit na natili siyang kalmado. "Sir, kung nais ninyo ay papalitan ko po ang steak." "Manager?" biglang putol ni Kevin. Napangiti ito ng bahagya na tila may ideya. "Maganda nga iyon." Tumango ito sa isa sa mga waiter na nasa malapit. "Pakisabi sa manager ninyo na lumapit dito." Hindi nagtagal ay lumapit nga ang manager ng restaurant na halatang kinakabahan. "Magandang gabi po sir, may problema po ba?" tanong nito. Tinuro ni Kevin ang steak sa mesa. "Ang waitress ninyo ay hindi marunong tumanggap ng order." Agad na napatingin sa kanya ang manager. "Sir, siguro po ay maaari nating palitan ng pagkain ninyo?" Ngunit hindi pa tapos si Kevin. At isa pa, habang nakatingin pa rin sa kanya, ang serbisyo dito ay mukhang bumababa na. Napansin ng manager na maraming customer na ang nakatingin sa kanilang direksyon. Para maiwasan ang mas malaking eskandalo, ay agad siyang lumingon kay Elira. "Elira?" sabi nito ng mahina na may halong utos. "Humingi ka ng paumanhin sa customer." Bahagyang tumigil si Elira. Alam niyang wala siyang ginawang mali. Ngunit naalala niya ang kanyang trabaho, ang kanyang pamilya, ang gamot ng kanyang ama. Dahan-dahan siyang yumuko ng bahagya.
Pasensya na po sir kung hindi naging maayos ang serbisyo ko, mahinahong sabi niya. Ngunit napangiti si Kevin habang nakatingin sa kanya. Para sa kanya ay isang maliit na tagumpay. Ngunit hindi niya alam na sa gabing iyon, ang simpleng eksenang iyon sa gitna ng restaurant ay may isang taong tahimik na nakamasdan sa lahat. At ang taong iyon ang magpapago ng takbo ng mga susunod na pangyayari. Nanatiling tahimik ang restoran matapos ang eksenang iyon. Kahit bumalik sa kani-kanilang pagkain ng mga customer, ramdam pa rin sa hangin ng tensyon na iniwan ng nangyari. Si Elira ay dahan-dahang naglakad pabalik sa kusina matapos yumuko sa mesa ni Kevin. Wala siyang sinabi sa manager at hindi rin siya nagpakita ng galit. Ngulit sa loob niya ay mabigat ang pakiramdam. Hindi dahil napahiya siya, kundi dahil alam niyang wala siyang nagawang mali. Pagpasok niya sa kusina ay napansin agad siya ni Naldo. Ayos ka lang ba? Tanong nito habang inaabot ang tray mula sa kanya. Ngumiti lamang si Elira ng mahina. Okay lang. Hindi na siya nagdagdag ng paliwanag. Alam niyang kung magsasalita pa siya, baka hindi niya mapigilan ang emosyon niya. Kaya tumingin na lang siya sa listahan ng mga bagong order at muling nagtrabaho. Samantala, sa labas ng kusina ay patuloy ang pagkain ng tatlong lalaki sa mesa. Mukhang wala ng problema sa pagkain nila. Tahimik na silang kumakain at paminsan-minsan ay nagtatawanan pa rin. Ngunit may isang bagay na hindi nila napansin. Sa kabilang bahagi ng restaurant, malapit sa bintana, kung saang hindi gaanong napapansin ng mga tao, may isang matandang lalaki na tahimik na nakaupo sa isang mesa. Simple lamang ang suot nitong kulay abong coat at may kaunting uban na ang buhok. Hindi siya mukhang mayaman kung titignan sa unang tingin, ngunit may kakaibang otoridad sa kanyang presensya. Kanina pa niyang pinagmamasdan ang nangyari sa mesa ni Kevin. Mula nang magsimula ang pagtatalo hanggang sa sandaling pinilit ng manager na si Elira ay humingi ng tawad, nakita niya ang lahat. Maingat niyang inilapag ang baso ng tubig sa mesa at bahagyang umiling. Hindi nagbago. Mahina niyang bulong sa sarili. Sa likod ng counter, napansin ng manager ang matandang lalaki at biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Halos mapatayo ito sa gulat. "Sir," bulong niya sa sarili. Agad siyang lumapit sa mesa ng matanda. "Magandang gabi po, sir," sabi ng manager na halatang kinakabahan. Bahagyang tumingin ng matanda sa kanya. "Magandang gabi." Kalmado nitong sagot. "Hindi ko po alam na darating kayo ngayong gabi," dagdag ng manager. "Napadaan lang ako," sabi ng matanda. Ang pangalan ng matandang lalaki ay si Valeriano Solviento. Siya ang bilyonaryong negosyante na nagmamay-ari ng Aurelio's Table at ng buong restaurant chain na may mga branch sa iba't ibang lungsod. Bihira siyang bumisita sa mga branch kaya halos hindi siya kilala ng karamihan sa mga empleyado. Ngulit kilalang-kilala siya ng manager. Bahagyang tumingin si Valeriano sa direksyon ng mesa ni Kevin. "Sino ang binatang iyon?" tanong niya. Bahagyang natigilan ng manager. "Si Sir Kevin po," sagot niya. "Kevin?" ulit ng matanda. Tumanggo ang manager. Regular customer po siya dito. Sandaling natahimik si Valeriano habang nakatingin sa mesa ng binata. Kita niyang masaya pa rin itong nakikipag-usap sa mga kasama niya na parang walang nangyaring gulo kanina. Matagal na ba siyang pumupunta dito? Tanong pa ng matanda. "Opo, sir," sagot ng manager. Hindi na nagsalita si Valeriano. Bahagya lamang siyang tumanggo. Ngulit sa loob ng isip niya ay malinaw na ang naramdaman niyang pagkadismaya.
Dahan-dahan siyang tumayo mula sa kanyang upuan. "Sir?" Nagtatakang sabi ng manager. Hindi sumagot ang matanda. Dahan-dahan siyang naglakad sa gitna ng restaurant. Napansin niyo ng ilang waiter at agad silang tumigil sa ginagawa. Hindi man nila kilala ang matanda, may kakaibang otoridad sa kanyang paglalakad na parang may mahalagang mangyayari. Habang naglalakad siya, ay napadaan siya sa gilid ng kusina. Nakita niya roon si Elira na abala sa paglalagay ng order sa tray. Hindi napansin ng dalaga ang matanda dahil nakatalikod siya. Ngunit napansin ni Valeriano kung gaano kalma ang kilos ng waitress kahit halatang pagod na ito. May isang waiter na nagsabi kay Elira, "Elira, ikaw na naman ang magdadala ng order sa table 12. "Okay," sagot niya ng mahinahon. Hindi niya alam na ang matandang lalaki na nakatayo sa may pintuan ng kusina ay kanina pa siyang pinagmamasdan. Sa loob ng ilang segundo ay tila sinusuri siya nito. Hindi ang itsura niya, kundi ang ugali niya. Ang paraan niyang paggalaw, ang paraan niyang pagsagot sa mga kasamahan, at higit sa lahat, ang paraan niyang pagtanggap sa kahihiyang ibinigay sa kanya kanina nang hindi siya nawawalan ng dignidad. Muling tumingin si Valeriano sa mesa ni Kevin. Ang binata ay nakasandal sa upuan habang umiinom ng wine at tutatawa sa kwento ng mga kasama niya. Sa sandaling iyon ay tila may nabuo ng desisyon sa isip ng matanda. Tahimik siyang naglakad papunta sa direksyon ng mesa. Habang papalapit siya, ay unti-unti napapansin ng ibang empleyado ang kanyang presensya. May mga waiter na nagkakatinginan dahil kilala nila kung sino ang lalaking iyon. Ang may-ari ng buong restaurant. At sa loob ng ilang segundo, ang tahimik na gabi sa Aurelio's Table ay malapit nang magkaroon ng pangyayaring hindi inaasahan ng lahat ng naroon. Tahimik na nagpatuloy ang gabi sa loob ng Aurelio's Table, ngunit ang tensyon ay hindi pa tuluyang nawawala. Habang abala ang ibang waiter sa pag-asikaso ng mga mesa, si Elira ay muling naglakad palabas ng kusina, dala ang panibagong tray ng pagkain. Ang mga galaw niya ay maingat at kontrolado, tulad ng nakasanayan niya sa bawat shift. Ang mesa ni Kevin ay muli niyang nilapitan. Hindi na gaanong maingay ang tatlong lalaki, ngunit halatang sila pa rin ang sentro ng atensyon ng ilang tao na nakapansin sa nangyaring komosyon kanina. Dahan-dahan niyang inilapag ang bagong steak sa harap ng binata. "Sir, pinalitan na po namin ng steak ninyo," mahinahon niyang sabi. Hindi agad sumagot si Kevin. Tinitigan lamang niya ang pagkain sa mesa bago siya sumandan sa kanyang upuan. Sabi nito na parang nagdadalawang isip. Tinignan niya ang steak, saka muling tumingin kay Elira. "Tignan natin kung marunong ka talaga." Kinuha niya ang kutsilyo at tinadtad ng bahagya ang karne. Lumabas ang kulay na eksaktong medium rare. Tahimik ang mesa habang pinagmamasdan niya iyon. Pagkatapos ay tumingin siya kay Elira na nakatayo pa rin sa tabi ng mesa. "Hindi pa rin ako sigurado kung tama ito," sabi niya. Bahagyang kumunot ang noo ng isa sa kanyang mga kasama. "Kevin, mukhang okay naman na." Ngunit tila hindi iyon pinangsin ng binata. "Sabihin mo nga," habang nakatingin kay Elira, "ano ang pagkakaiba ng medium rare at medium?" Hindi nagbago ang ekspresyon ng dalaga. Kahit may mga taong nakatingin na sa kanila, nanatili siyang kalmado. "Kapag medium rare po, sir, mas pink ang loob ng karne at mas juicy. Kapag medium naman po ay mas luto ang gitna," mahinahon niyang pinaliwanag. Tinitigan siya ni Kevin ng ilang segundo. Parang naghahanap siya ng dahilan para muli siyang maliitin. Ngunit wala siyang mahanap. Sa halip ay napangisi siya ng bahagya. Marunong ka pala." Hindi sumagot si Elira, bahagya lamang siyang yumuko.
Ngulit tila gusto pa rin ng binata na patunayan ang kanyang kapangyarihan sa mesa. Bigla nitong kinuha ang baso ng tubig at bahagyang itinulak ang plato. Pero alam mo, sabi nito habang nakatingin kay Elira, kahit marunong ka, waitress ka pa rin. Napalingon muli ang ilang customer sa kanilang mesa. Ang dalawang kasama niya ay napangiti na parang natutuwa sa esena. Tahimik pa rin si Elira. Hindi siya sumagot ng masama. Sa halip ay bahagya siyang yumuko. Kung may kailangan pa po kayo, sir, sabihin lang ninyo. Mahinahon niyang sabi. Ang kalmadong sagot na iyon ang mas lalong nagpatigil sa mesa. Hindi niya ipinakita ang galit. Hindi rin siya nagpakita ng akot. Isa lamang siyang waitress na ginagawa ang kanyang trabaho ng marangal. Sa ilang metrong layo ay tahimik na nakatayo si Valeriano Solviento. Kanina pa niyang pinagmamasdan ng buong pangyayari. Nakita niya kung paanong pinilit ni Kevin na maliitin ang dalaga. At nakita rin niya kung paano ito sumagot ng mahinahon. Bahagyang umiling ang matanda. Sa mahigit 40 taon niyang pamamahala ng negosyo, maraming uri na ng tao ang nakita niya. May mga taong mayaman ngulit walang respeto. At may mga taong simple ngulit may tunay na dignidad. Habang pinagmamasdan niya si Elira na naglalakad pabalik sa kusina matapos ang esenang iyon, lalo niyang napagtanto kung gaano kalaki ang pagkakaiba ng dalawang iyon. Sa kusina ay napansin ni Naldo ang pagbalik ni Elira. Ayos na ba? Tanong nito. Oo, sagot niya habang inilalapag ang tray. Hindi ka ba napipikon sa kanya? Tanong pa nito. Gumiti si Elira ng bahagya. Trabaho lang. Kung ako yon baka sinagot ko na, sabi ni Naldo habang iniiling-iling. Mas mahalaga ang trabaho. Tahimik na napansin ni Valeriano ang usapan mula sa may pintuan. Hindi siya agad sumalita. Ngunit sa loob ng kanyang isipan ay malinaw na ang isang bagay. Ang dalagang iyon ay may kakaibang katangian na hindi madaling makita sa ibang tao. Samantalang sa mesa ni Kevin ay patuloy ang kanilang pagkain. Ang tahimik niya nun, sabi ng isa sa kanilang kasama. Ganon talaga ang mga empleyado. Sanay silang sumunod. Ngulit hindi niya alam na may isang taong matagal nang nakikinig sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig. At sa sandaling iyon, ang taong iyon ay unti-unting naglalakad palapit sa kanilang mesa. Ang gabi sa Aurelio's table ay malapit nang magbago. At ang susunod na mangyayari ay hindi inaasahan ng sinuman sa restaurant. Habang nagpapatuloy ang pagkain sa mesa ni Kevin, napansin ng ilang waiter na may paparating na matandang lalaki sa kanilang direksyon. Ang lakad nito ay mabagal, ngulit may kakaibang otoridad. Hindi man siya kilala ng karamihan sa mga customer, may ilang empleyado na agad napansin kung sino siya. Sa may counter ay biglang napatigil ang manager nang makita ang matanda na papalapit sa mesa ni Kevin. Diyos ko, mahina niyang bulong sa sarili. Hindi na niya napigilan ang kaba sa dibdib. Si Valeriano Solviento ay hindi basta bisita lamang. Siya ang nagmamay-ari ng buong restaurant chain na kinabibilangan ng Aurelio's Table. At ngayon ay diretso itong naglalakad papunta sa mismong mesa kung saan nagkaroon ng eksena kanina. Sa mesa ni Kevin ay patuloy pa rin ang kanilang usapan. Mas okay na yung steak ngayon, sabi ng isa sa mga kasama niya. Dapat lang, sagot ni Kevin habang umiinom ng wine. Kung hindi, ipapasara ko na tong restaurant na to. Biglang may aninong tumigil sa tabi ng kanilang mesa. Hindi agad napansin ng tatlong lalaki ang presensya ng matanda. Ngunit nang marinig nila ang mahinang boses nito, ay sabay silang napalingon. Magandang gabi. Napatingin si Kevin sa matandang lalaki na nakatayo sa tabi ng kanilang mesa. May ilang segundong katahimikan bago siya nagsalita.
Magandang gabi rin, sagot niya habang bahagyang sinusuri ang matanda mula ulo hanggang paa. Hindi niya ito kilala. May kailangan ba kayo? Tanong niya. Hindi agad sumagot si Valeriano. Sa halip ay tumingin muna siya sa mesa, sa mga pagkain at sa baso ng wine. Pagkatapos ay tumingin siya ng diretso kay Kevin. Kanina pa kitang pinagmamasdan, kalmado niyang sabi. Bahagyang napangiti si Kevin. Talaga? Bakit? Dahil interesado ako sa paraan ng pakikitungo mo sa mga empleyado ng restaurant na ito. Napangiti ng bahagya ang dalawang kasama ni Kevin na parang nag-e-enjoy sa usapan. Ano naman ngayon? Sagot ni Kevin. Hindi pa rin nagbabago ang kalmadong ekspresyon ng matanda. Sabihin mo nga, patuloy niya. Ano ang pangalan mo? Bahagyang napataas ang kilay ni Kevin. Bakit? Gusto ko lang malaman. Napatingin si Kevin sa mga kasama niya bago siya sumagot. Kevin. Makalipas ang ilang segundo ay tumanggi si Valeriano. Kevin Solviento, sabi niya. Bahagyang nanlaki ang mga mata ng binata. Paano mo? Hindi pa siya natatapos magsalita, ay nagsalita muli ang matanda. Matagal ka na kitang kilala. Sa sandaling iyon ay tila may pumasok na ideya sa isip ni Kevin. Napatingin siya ng mabuti sa muka ng matanda. Unti-unting nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang kumpiyansa sa kanyang muka ay napalitan ng pagkagulat. Lolo? Tahimik ang restaurant. Ang mga empleyado na nakakarinig sa usapan ay biglang napatingin sa kanilang direksyon. Ang manager ay napapikit sandali dahil alam na niya kung ano ang mangyayari. Si Valeriano Solviento ay tumingin ng diretsyo sa kanyang apo. Akala ko ba nag-aaral ka ng negosyo? Hindi agad nakasagot si Kevin. Hindi niya inaasahan na makikita niya ang kanyang lolo sa restaurant na iyon. Lolo, hindi ko alam na. Hindi siya pinatapos ng matanda. Hindi mo alam na nandito ako? Kalmado nitong tanong. Tahimik ang mesa. Maging ang dalawang kaibigan ni Kevin ay hindi makapagsalita. Hindi nila alam na ang kaibigan nilang palaging mayabang ay apo pala ng may-ari ng restaurant. Bahagyang lumingon si Valeriano sa paligid ng restaurant. Maraming customer na tahimik na nakatingin sa kanila. Pagkatapos ay muli siyang tumingin kay Kevin. Sabihin mo nga, sabi niya, ikaw ba ang apo ko? Hindi sumagot ang binata. Kung ikaw ang apo ko, patuloy ng matanda. Bakit ganyan ang pakikitungo mo sa mga taong nagtatrabaho para sa kumpanyang ito? Natahimik si Kevin. Wala siyang maisagot. Naalala niya ang eksena kanina, ang pangiinsulto niya kay Elira, ang pagtulak niya sa plato, ang pagpapahingi niya ng paumanhin sa mula sa waitress. Ngayon ay parang lahat ng iyon ay bumalik sa kanyang isipan. Ang mga empleyado sa paligid ay tahimik na nanunood. Ang mga customer ay hindi na nag-uusap. Ang buong restaurant ay tila nakatuon sa mesa ni Kevin. Sa unang pagkakataon sa gabing iyon, ang binatang mayabang ay nawalan ng kumpiyansa at sa harap ng lahat ng naroon, malinaw na ang susunod na mangyayari ay hindi na niya makokontrol. Tahimik ang buong Aurelio's table. Halos lahat ng customer ay nakatingin sa mesa kung saan nakatayo si Valeriano Solviento sa harap ng kanyang apo. Maging ang mga waiter at kusinero na nakasilip mula sa kusina ay napahinto sa ginagawa. Si Kevin ay nakaupo pa rin ngulit halatang nagbago na ang kaniyang postura. Ang kumpiyansa na kanina ay nakikita sa kanyang mukha ay napalitan ng kaba.
Hindi niya inaasahan na sa mismong restaurant na iyon ay makakaharap niya ang kanyang lolo. Si Valeriano ay nanatiling nakatayo sa tabi ng mesa, tuwid ang likod at kalmado ang mukha. Ngunit may bigat ang bawat salita na lumalabas sa kanyang bibig. Matagal ko nang sinasabi sa pamilya natin, mabagal niyang sabi, na ang negosyo ay hindi lamang tungkol sa pera. Walang sumagot. Ang negosyo ay nakatayo sa mga taong nagtatrabaho araw-araw para dito. Tumingin siya sa paligid ng restaurant. Ang kanyang mga mata ay dumaan sa mga waiter, sa manager, at sa mga empleyadong tahimik na nakatingin. Pagkatapos ay muli siyang tumingin kay Kevin. At kanina, patuloy niya, nakita ko kung paano mo tratuhin ang isa sa kanila. Napayuyo ko si Kevin ng bahagya. Hindi siya sanay mapagalitan sa harap ng ibang tao, lalo na sa harap ng kaniyang mga kaibigan. Lolo, hindi naman ano, putol ni Valeriano. Tahimik ang mesa. Ang dalawang kaibigan ni Kevin ay hindi na halos gumagalaw sa kanilang upuan. Hindi nila alam kung saan ilalagay ang kanilang mga mata. Si Valeriano ay hindi sumigaw, ngunit ang kalmado niyang boses ay mas mabigat pa sa sigaw. Nakita ko kung paano mo maliitin ang waitress. Walang nakapagsalita. Nakita ko kung paano mo siya pinilit na humingi ng paumanhin kahit wala siyang kasalanan. Napahawak si Kevin sa gilid ng mesa. Sa unang pagkakataon sa gabing iyon, ay naramdaman niyang wala siyang kapangyarihan. Alam mo ba kung bakit ako nagnegosyo? Tanong ng matanda. Hindi sumagot ang binata. Para magkaroon ng trabaho ang mga taong nangangailangan. Dahan-dahan siyang naglakad ng ilang hakbang palayo sa mesa, saka muling humarap sa apo. Hindi para gawing laruan ng mayayaman tulad mo ang mga empleyado. Napayuyo ko si Kevin. Nararamdaman niya ang mga mata ng mga taong nakatingin sa kanya. Ang mga customer, ang mga empleyado, maging ang kanyang mga kaibigan. Hindi na siya makapagsalita. Bahagyang tumingin si Valeriano sa direksyon ng kusina. Doon ay nakatayo si Elira. Hawak ang tray habang tahimik na pinagmamasdan ang nangyayari. Hindi niya inaasahan na ang matandang lalaking iyon ay ang may-ari ng restaurant. Nasaan ang Beatrice na iyon? Tanong ni Valeriano. Agad na napatingin ang manager sa kusina. Elira, tawag niya. Nagulat ang dalaga nang marinig ang pangalan niya. Dahan-dahan siyang lumapit sa mesa, may halong kaba sa dibdib. Pagdating niya ay bahagya siyang yumuko. Sir? Tinignan siya ni Valeriano ng mabuti. Kanina, sabi ng matanda, ikaw ba ang waitress na nag-serve sa mesa na ito? Opo, sir, sagot ni Elira. Pinahiya ka ba niya? Tahimik ang restaurant. Hindi agad sumagot si Elira. Ayaw niyang magdulot ng mas malaking problema. Sir, ginagawa ko lang po ang trabaho ko. Mahinahon niyang sagot. Napatingin siya ni Valeriano ng ilang segundo. Sa simpleng sagot na iyon ay lalo niyang nakita ang ugali ng dalaga. Hindi siya naghiganti, hindi rin siya nagsumbong. Isang simpleng waitress na ginagawa lamang ang kanyang tungkulin. Muling lumingon ang matanda kay Kevin. Narinig mo iyon? Tahimik ang binata. Hindi siya nagreklamo. Walang sagot. Hindi siya sumagot ng bastos. Tahimik pa rin si Kevin. Dahan-dahang lumapit si Valeriano sa kanya. At ngayon, sabi niya,
Ikaw ang dapat matuto ng respeto. Napahigpit ng Kevin ang hawak ng kaniyang baso. Hindi siya makatingin sa lolo niya. Humingi ka ng tawad. Ang salitang iyon ay tila tumigil sa hangin. Napatingin ang buong restaurant kay Kevin. Hindi siya agad kumilos. Hindi siya sanay humingi ng tawad sa isang waitress. Mulit ang titig ng kanyang lolo ay hindi niya kayang tanggihan. Mabagal siyang tumayo mula sa kanyang upuan. Tahimik ang buong restaurant. Lahat ay naghihintay kung ano ang gagawin niya. At sa sandaling iyon, ang binata na kanina ay puno ng kayabangan ay napilitang harapin ang kahihiyan na siya mismo ang lumikha. Nanatiling tahimik ang buong Aurelio's table habang nakatayo si Kevin sa harap ni Elira. Ramdam sa hangin ang bigat ng sandali. Ang mga customer ay hindi na kumakain. Ang mga waiter ay hindi na rin gumagalaw. Lahat ay nakatingin sa mesa kung saan nagaganap ang eksena. Si Elira ay nakatayo lamang ng maayos, hawak ang tray sa kanyang dibdib. Hindi niya inaasahan na aabot sa ganito ang mga pangyayari. Kanina lamang ay isa siyang waitress na pinahiya sa harap ng mga customer. Ngayon ay nakatayo sa harap niya ang mismong apo ng may-ari ng restaurant na pinipilit humingi ng tawad. Si Kevin naman ay hindi agad makapagsalita. Ang mga kamay niya ay bahagyang nakahawak sa gilid ng mesa habang pilit niyang inaayos ang sarili. Hindi siya sanay na mapahiya, lalo na sa harap ng maraming tao. Sa kanyang likuran ay nakatayo si Valeriano Solviento. Tahimik mulit matadag ang tindig. Ang kanyang presensya lamang ay sapat na upang maramdaman ng lahat na hindi maaaring suwayin ang kanyang sinabi. Makalipas ang ilang segundo ng katahimikan, ay dahan-dahang umangat ang ulo ni Kevin. Tumingin siya kay Elira. Sa unang pagkakataon ay hindi mayabang ang kanyang ekspresyon. May halong pag-aatubili at hiya ang kanyang mga mata. "Miss," mahina niyang sabi. Bahagyang napatingin si Elira sa kanya. "Pasensya na sa nangyari kanina," patuloy ni Kevin. Hindi malakas ang kanyang boses, ngulit sapat iyon upang marinig ng mga taong nakapaligid sa kanila. "Hindi ko dapat sinabi ang mga sinabi ko." Tahimik na nakikinig si Elira. Hindi siya agad sumagot. "Hindi ko rin dapat pinahiya ka sa harap ng ibang tao." Dagdag pa niya. Ang dalawang kaibigan ni Kevin ay hindi makatingin sa kanila. Halatang hindi rin nila inaasahan na makikita nila ang kaibigan nilang ganito. Si Valeriano naman ay tahimik lamang na nakatingin sa apo. Hindi siya nagsasalita. Hinahayaan niyang magpatuloy ang sandali. Huminga ng malalim si Kevin bago muling nagsalita. "Hindi tama ang ginawa ko." Sa wakas ay nagsalita si Elira. "Sir, okay lang po," mahinahon niyang sagot. Nagulat ang ilang customer sa sagot niya. Hindi galit, hindi rin mayabang, simple lamang. "Ginagawa ko lang naman po ang trabaho ko," dagdag niya. Napatingin si Kevin sa kanyang mabuti. Sa sandaling iyon ay parang ngayon lamang niyang napansin ang katahimikan at dignidad sa paraan ng pagsasalita ng dalaga. Hindi siya sumagot ng masama kahit ilang beses siyang pinahiya. Hindi rin siya naghiganti kahit may pagkakataon na siyang gawin iyon. Muling nagsalita si Kevin. "Salamat sa pagiging maayos kahit hindi ko iyon deserve." Bahagyang ngumiti si Elira.
Mas mahalaga po na maayos ang serbisyo sa customer. Hindi niya sinabi iyon para ipahiya si Kevin. Ngulit sa simpleng pangungusap na iyon ay mas lalong naramdaman ng binata ang kanyang pagkakamali. Sa likod nila ay bahagyang tumanggo si Valeriano. Lumapit siya ng isang hakbang sa kanilang dalawa. "Magaling," sabi niya kay Elira. Nagulat ang dalaga. "Sir, hindi lahat ng tao ay kayang manatiling mahinahon sa ganitong sitwasyon," sabi ng matanda. Hindi alam ni Elira kung ano ang sasabihin. "Salamat po, sir," mahina niyang sagot. Pagkatapos ay lumingon si Valeriano kay Kevin. Ang kanyang mga mata ay seryoso. Ang paghingi ng tawad ay hindi sapat. Napatingin muli si Kevin sa kanya. "Kung gusto mong matuto kung paano gumana ang negosyo natin, ay kailangan mong matutunan kung paano igalang ang mga taong nagtatrabaho dito." Tahimik ang buong restaurant habang nakikinig sa kanya. "Simula bukas, hindi ka na basta bisita sa restaurant na ito." Bahagyang kumunot ang ulo ni Kevin. "Ano pong ibig ninyong sabihin?" "Magtatrabaho ka dito." Nagurat ang binata. "Lolo?" "Hindi bilang bisita, kundi bilang trainee." Ang dalawang kaibigan ni Kevin ay nagkatinginan sa isa't isa. Ang mga waiter naman ay halos hindi makapaniwala sa narinig. "Matututo kang magtrabaho tulad ng ibang empleyado," sabi ni Valeriano. "Para malaman mo kung gaano kahirap ang trabahong minimilit mo kanina." Hindi agad makasagot si Kevin. Alam niyang seryoso ang kanyang lolo. Makalipas ang ilang segundo ay tumanggo siya ng mabagal. "Opo." Hindi iyon sigaw ng pagtutulog. Hindi rin pagmamakaawa. Isa lamang itong tahimik na pagtanggap. Sa sandaling iyon ay nagsimulang bumago ang takbo ng gabi para kay Kevin. At kahit hindi pa niya lubos na uunawaan, ang simpleng waitress na pinahiya niya kanina ang magiging dahilan ng pinakamalaking pagbabago sa kanyang buhay. Lumipas ang ilang araw matapos ang insidenteng iyon sa Aurelio's table. Ngunit ang nangyari noong gabing iyon ay hindi agad nawala sa isip ng mga empleyado ng restaurant. Marami pa ring nagkukwentuhan tungkol sa kung paano napahiya ang isang mayamang customer sa harap ng lahat matapos siyang pagsabihan ng mismong may-ari ng restaurant. Ngunit para kay Kevin, ang mga araw na sumunod ay hindi naging madali. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, pumasok siya sa restaurant hindi bilang customer, kundi bilang empleyado. Simple lamang ang suot niyang uniforme na ibinigay ng manager, isang itim na polo at apron na kapareho ng suot ng ibang waiter. Hindi na siya mukhang mayamang binata na nakaupo sa mamahaling mesa. Ngayon ay isa na siyang trainee na kailangang matuto mula sa pinaka-basic na trabaho sa restaurant. Sa unang araw pa lamang ay agad niyang naramdaman ang hirap ng trabaho. "Kevin, pakipunasan ng mga mesa sa Section 3, utos ng manager. "Opo," sagot niya kahit halatang hindi siya sanay. Tahimik na pinagmamasdan siya ng ibang waiter habang ginagawa niya ang utos. Hindi nila alam kung paano siya tratuhin. Apo siya ng may-ari, ngunit trainee din siya tulad ng ibang bagong empleyado. Samantala, si Elira ay patuloy pa rin sa kanyang trabaho tulad ng dati. Maaga pa rin siyang pumapasok, tahimik pa rin siyang nagtatrabaho at hindi niya kailanman ipinagyayabang ang nangyari noong gabing iyon. Para sa kanya, isa lamang iyon sa maraming pangyayaring dumadaan sa buhay ng isang waitress.
Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga plato sa counter, napansin niyang may palapit sa kanyang likuran. Paglingon niya, ay nakita niya si Kevin na may dalang tray ng mga baso. Bahagya siyang natigilan. Hindi niya inaasahan na makikita niyang nakauniporme ang dinata. Sandali ring natigilan si Kevin nang nakita siya. May ilang segundo ng katahimikan bago siya nagsalita. "Hello," sabi niya ng mahinahon. "Hello po," sagot ni Elira. Hindi na ito ang parehong mayabang na lalaki na nakita niya ilang araw ang nakalipas. May kakaibang pag-iingat sa kanyang boses. Bahagyang tumingin si Kevin sa tray na hawak niya. "Medyo mahirap pala ang trabaho ninyo," sabi niya. Ngumiti ng bahagya si Elira. "Sanayan lang po." "Akala ko dati madali lang," dagdag niya. Hindi sumagot si Elira. Sa halip ay tinulungan niya itong ayusin ang mga baso sa tray. "Ganito po ang paglalagay para hindi sila matumba," paliwanag niya. Tahimik na pinagmamasdan ni Kevin ang kanyang ginagawa. "Salamat," sabi niya. Hindi na nagtagal ang usapan nila dahil tinawag siya ng manager sa kabilang bahagi ng restaurant. "Kevin, tulungan mo ang waiter sa table 5. "Opo," sagot niya bago naglakad palayo. Habang naglalakad siya, ay napansin niya kung gaano kabigat ang tray na dala niya. Ang ilang hakbang pa lamang ay parang masakit na ang kanyang mga braso. Ngunit sa kabilang bahagi ng restaurant ay nakita niyang naglalakad ng maayos kahit puno ang tray ng pagkain. Hindi niya mapigilang mapailing sa sarili. Hindi niya akalain na ang trabaho na minamaliit niya noon ay nangangailangan pala ng ganitong sipag at tiyaga. Sa mga sumunod na araw ay mas naging bala siya sa training. Pinag-aralan niya kung paano mag-ayos ng mesa, kung paano tumanggap ng order, at kung paano makitungo sa mga customer. May mga pagkakataon na nagkakamali siya. Isang beses ay muntik niyang matabig ang isang baso ng wine sa isang mesa. Buti na lamang at agad siyang natulungan ni Elira. "Dahan lang po," sabi nito habang inaayos ang tray. "Pasensya na," sagot ni Kevin. "Okay lang po, nangyayari talaga yan sa umpisa." Habang lumilipas ang mga araw, ay unti-unti niyang napapansin ang ugali ng dalaga. Hindi siya nagrereklamo kahit mahirap ang trabaho. Hindi rin siya nagagalit kahit may ilang customer na bastos. Tahimik lamang siyang nagtatrabaho. Isang gabi, matapos ang kanilang shift, ay naglilinis sila ng mesa sa restaurant. Tahimik ang paligid dahil halos lahat ng customer ay nakaalis na. Lumapit si Kevin kay Elira. "Pwede ba kitang tanungin?" sabi niya. "Opo," sagot niya habang pinupunasan ang mesa. "Bakit ka nagtatrabaho dito?" Bahagyang napangiti si Elira. "Para sa pamilya ko." Hindi agad nagsalita si Kevin. "Kailangan ng ama ko ng gamot," dagdag niya. Hindi na siya makapagtrabaho. Napatingin si Kevin sa kanya. Ngayon lamang niyang narinig ang kwento ng buhay ng waitress na pinahiya niya noon, at sa sandaling iyon ay unti-unti niyang naiintindihan kung bakit ganoon kalakas ang loob ng dalagang iyon. Hindi dahil may kapangyarihan siya, kundi dahil may dahilan siyang lumaban sa bawat araw. Lumipas ang mga linggo at unti-unting naging normal na tanawin sa Aurelio's table ang presensya ni Kevin na nakauniporme tulad ng ibang empleyado. Sa simula ay may ilang waiter na nahihiya o nagdadalawang isip kung paano siya pakikitunguhan dahil alam nilang apo siya ng may-ari. Ngunit habang tumatagal ay napansin nilang hindi na ito ang dating mayabang na customer na nakilala nila. Sa bawat araw ng training ay mas lalo niyang nararamdaman kung gaano kahirap ang trabaho sa restaurant. Kailangan ng tiyaga, bilis ng kilos at higit sa lahat ay mahabang pasensya sa iba't ibang uri ng customer.
May mga customer na magalang, ngunit mayroon ding mga taong mahilig magreklamo kahit maayos naman ang serbisyo. Isang gabi habang abala ang restaurant ay may isang customer na nagalit dahil maliraw ang order na dumating sa kanyang mesa. Ang totoo ay tama ang order ayon sa resibo, ngulit iginiit ng customer na nagkamali ang waiter. Nagkataon na si Kevin ang nag-serve sa mesa. "Hindi ito ang inorder ko," sabi ng lalaki habang itinutulak ang plato. "Pasensya na po sir, pero ayon po sa resibo ito po ang order ninyo." Mahinahon niyang sagot. Ngunit hindi tumigil ang customer sa pagrereklamo. Napansin ni Elira ang nangyayari mula sa kabilang mesa. Lumapit siya upang tulungan si Kevin. "Sir, kung gusto ninyo po ay maaari naming palitan ang order ninyo," sabi niya sa customer. Makalipas ang ilang minuto ay kumalma rin ang lalaki at pumayag na palitan ang pagkain. Habang naglalakad sila pabalik sa kusina ay napabuntong hininga si Kevin. "Ganito pala ang pakiramdam," sabi niya. "Ano po?" tanong ni Elira. "Yung ikaw ang pinagbubuntunan ng galit ng customer kahit wala kang kasalanan." Bahagyan ngumiti si Elira. "Parte po talaga ng trabaho." Hindi na siya sumagot. Ngulit sa loob niya ay ramdam niyang mas naiintindihan na ngayon ng binata ang hirap ng kanilang trabaho. Makalipas ang ilang araw ay pinatawag si Elira ng manager sa opisina. Pagpasok niya ay nagulat siya nang makita roon si Valeriano Solviento na nakaupo sa isang upuan. "Sir?" naguguluhan niyang sabi. Ngumiti ng bahagya ang matanda. "Umupo ka muna, hiha." Dahan-dahan siyang umupo sa harap ng mesa. "Matagal kitang pinagmamasdan sa restaurant na ito," sabi ni Valeriano. Hindi alam ni Elira kung paano tutugon. Hindi lamang noong gabing nagkaroon ng gulo, dagdag pa nito. Tahimik siyang nakinig. "Napansin ko kung paano ka magtrabaho. Hindi ka nagrereklamo, hindi ka rin nawawalan ng respeto kahit mahirap ang sitwasyon." Napayuko ng bahagya si Elira. "Ginagawa ko lang ko ang trabaho ko." "Hindi lahat ng tao kayang gawin iyon," sagot ng matanda. Sandali itong tumahimik bago nagpatuloy. "May plano akong magbukas ng bagong branch ng restaurant sa kabilang distrito." Nagulat si Elira sa sinabi. "At kailangan ko ng supervisor na kayang mamuno ng maayos sa mga empleyado." Hindi agad niyang naintindihan ang ibig sabihin ng matanda. "Gusto kitang bigyan ng pagkakataon." Nanlaki ang kanyang mga mata. "Sir? Inaalok kitang maging supervisor sa bagong branch." Halos hindi siya makapagsalita. "Pero sir, waitress lang po ako." Ngumiti ang matanda. Ang mahalaga ay ang ugali ng tao, hindi ang posisyon niya. Tahimik ang silid habang pinoproseso ni Elira ang narinig. Hindi niya inaasahan na ang simpleng trabaho niya bilang waitress ay hahantong sa ganitong pagkakataon. "Pag-isipan mo," sabi ni Valeriano. Tumango si Elira. "Maraming salamat po." Samantala, sa labas ng opisina ay naghihintay si Kevin. Nakita niya si Elira na lumabas mula sa opisina ng kanyang lolo. "Ayos ka lang?" tanong niya. "Oo," sagot niya. "Pinatawag ka rin ba?" Umiling si Elira. "Hindi." Ngulit halatang may iniisip siya. Sa mga sumunod na araw ay mas naging determinado si Kevin sa kanyang training. Hindi na siya nagrereklamo kahit mabigat ang trabaho. Sa bawat araw ay mas natututo siyang igalang ang mga taong nagtatrabaho sa restaurant. At sa tuwing makikita niya si Elira na abala sa trabaho, ay naaalala niya ang unang gabi na nagkita sila. Ang gabing pinahiya niya ang isang waitress at ang gabing nagsimula ang pinakamahalagang aral na natutunan niya sa buhay. Lumipas ang ilang buwan matapos ang gabing nagbago sa maraming bagay sa Aurelio's Table. Maraming nangyari sa loob ng restaurant na iyon, ngunit isa ang malinaw sa lahat ng empleyado. May malaking pagbabago sa mga taong dati ay tila magkaibang mundo ang ginagalawan.
Si Elira ay hindi na lamang isang simpleng waitress. Matapos niyang pag-isipan ang alok ni Valeriano Solviento, ay tinanggap niya ang posisyon bilang supervisor ng bagong branch ng restaurant sa kabilang distrito. Hindi naging madali ang desisyon na iyon para sa kanya. Ilang gabi rin siyang nag-isip kung kaya ba niyang gampanan ang ganoong responsibilidad. Ngulit sa huli ay naalala niya ang kanyang ama at ang mga salitang madalas nitong sabihin sa kanya. Kapag may pagkakataon na dumating sa buhay mo, huwag mong katakutan, subukan mo. At kaya tinanggap niya ang hamon. Sa bagong branch ng restaurant ay unti-unti niyang pinatunayan na tama ang naging desisyon ni Valeriano. Hindi siya naging mayabang sa kanyang bagong posisyon. Sa halip ay mas lalo siyang naging malapit sa mga empleyado. Kapag may bagong waiter na nahihirapan sa trabaho, siya mismo ang nagtuturo kung paano mag-ayos ng mesa. Kapag may customer na nagrereklamo, siya ang unang lumalapit upang ayusin ang sitwasyon. Ang mga empleyado sa branch ay nagsimulang gumalang sa kanya hindi dahil supervisor siya, kundi dahil nakikita nila kung gaano siya kasipag at kaayos makitungo sa lahat. Samantala, si Kevin ay patuloy pa ring nagtatraining sa pangunahing branch ng restaurant. Ang unang linggo ng kanyang trabaho ay puno ng hirap at pagkakamali. May mga pagkakataon na napapagalitan siya ng manager dahil sa maling order o mabagal na serbisyo. Ngunit hindi na siya nagrereklamo. Unti-unti niyang natutunan ang lahat ng gawain sa restaurant, mula sa pagpunas ng mesa, pagkuha ng order, hanggang sa pakikipag-usap sa mga customer. May mga pagkakataon na may mga customer na bastos o mapangmata. Sa tuwing nangyayari iyon, ay naaalala niya ang gabing pinahiya niya si Elira. At sa bawat pagkakataon na iyon, ay mas lalo niyang naiintindihan ang halaga ng paggalang sa ibang tao. Isang gabi matapos ang kanilang shift, ay nakatayo si Kevin sa labas ng restaurant habang hinihintay ang kanyang lolo. Sanay na siyang sunduin ng driver, ngulit sa gabing iyon ay mismong si Valeriano ang lumabas ng restaurant upang kausapin siya. "Tapos na ang shift mo?" tanong ng matanda. "Opo," sagot ni Kevin. Sandali silang naglakad sa gilid ng kalsada bago nagsalita muli si Valeriano. "Ano ang natutunan mo sa mga buwan na ito?" tanong niya. Tahimik na nag-isip ang apo bago sumagot. Na hindi madali ang trabaho ng mga empleyado. Tumanggo ang matanda. "May iba pa?" Huminga ng malalim ang binata. Na ang paggalang sa ibang tao ay hindi dapat nakabase sa posisyon o pera. Bahagyang ngumiti si Valeriano. Magandang sagot. Tahimik silang nagpatuloy sa paglalakad. Makalipas ang ilang sandali ay nagsalita muli si Kevin. "Lolo, tama ka." "Tungkol saan?" "Tungkol sa sinabi mo noon na ang negosyo ay hindi lang tungkol sa pera." Tumingin siya sa restaurant na iniwan nilang likuran, kundi tungkol sa mga taong nagtatrabaho para dito. Hindi na sumagot si Valeriano, ngulit halata sa kanyang mukha ang kasiyahan sa narinig. Sa kabilang bahagi naman ng lungsod ay abala si Elira sa bagong branch ng restaurant. Mas malaki ang responsibilidad niya ngayon, ngunit hindi nagbago ang kanyang pagkatao. Isang gabi habang sinasaradila ang restaurant ay may isang bagong waiter na lumapit sa kanya. "Ma'am Elira, bakit kayo naging ganito kasipag sa trabaho?" Ngumiti siyang bahagya. "Dahil may mga taong umaasa sa akin." Hindi na nagtanong ang waiter, ngunit sa simpleng sagot na iyon ay naiintindihan niya kung bakit rinerespeto ng lahat ang kanilang supervisor. Sa paglipas ng panahon ay tuluyang nagbago ang maraming bagay sa buhay ng mga taong sangkot sa gabing iyon sa Aurelio's table. Ang isang mayabang na binata ay natutong magpakumbaba. Ang isang simpleng waitress ay naging isang respetadong leader. At ang isang matandang negosyante ay muling napatunayan ang paniniwala na matagal na niyang pinanghahawakan. Na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa yaman o posisyon.
kundi sa paraan niya ng pagtrato sa kanyang kapwa.